Napilitang umalis ang magnobyong Claire at Aljon kahit gabi na. Pinalaya sila ng mga magulang ni Claire nang malamang buntis ito. Kahihiyan para sa pamilya ng nobya ang tulad niyang isang mangingisda. Nakapagtapos si Claire bilang isang accountant at may maganda itong trabaho sa bangko. Magkaklase sila sa kolehiyo, kaya lang napilitan siyang huminto nung magkasakit ang kanyang ina. Nagpalipas sila ng gabi sa kaanak ni Aljon na nakatira malapit sa Banay-Banay Terminal. Umaga na sila aalis pauwi sa Makaling upang doon na manirahan. Alam ni Aljon kung gaano kasakit para sa kabiyak ang ginawa ng mga magulang nito. Kahit siya ay nasaktan din sa mga insultong sinasabi ng mga ito. Nais ng pamilya ni Claire na ipalaglag ang bata pero nagmatigas siya. Hindi niya kayang pumatay lalo na at anak niya ang nasa kanyang sinapupunan. Magpaganon man, hindi siya hinayaan ni Aljon na harapin ng mag-isa ang problemang sabay nilang ginawa. Nagtaka ang tiyahin ni Aljon nang makitang may kasama siya. Napailing na lang ang tiya nito nang malaman kung ano ang nangyari. Malugod silang pinatuloy ng mag-asawa. Napakabait ng pakikitungo nito sa kanila. Napansin niya na sobrang lambing ni Aljon sa tiyahin at tiyuhin nito, lalo na sa pinsan na si Vicky. Masayang nagkukwentuhan ang mga ito habang kumakain sila. "Huwag kang mag-alala, Claire. Mabait at masipag na bata si Aljon. Tiyak akong hindi kanya pababayaan lalo na at magiging ama na siya. Tandaan nyo, hindi sa pinag-aralan nakabase ang pag-asenso, kundi nasa pagiging masinop, matyaga at pagiging masipag." Sabat naman ng tiyuhin ni Aljon. "Nandito lang din kami para sa inyo, Kuya Aljon. Basta isang tawag mo lang, nandoon na kagad kami." Sabat naman ni Vicky. Napangiti si Claire sa mga sinabi nila. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pag-uusap. Kung sa bagay, palagi lang siyang mag-isang kumakain sa kanila dahil palaging umaalis ng maaga ang kanyang mga magulang. Taos-puso ang kanyang pasasalamat sa mga ito, lalo na kay Aljon na nagparana sa kanya kung ano ba talaga ang kahulugan ng isang pamilya. Madaling araw pa lang ay nandun na sila sa terminal. Nais kasi ni Claire na umupo sa upuan na nasa likod ng driver. Nagpupumilit ang mag-asawa na ihatid sila sa terminal kahit nasa harapan lang ito ng kanilang bahay. Tulog pa si Vicky kaya inilak na lang ng mag-asawa ang pinto. May kalayuan pa ang kanilang biyahe pauwi sa Makaling. Naipaalam na din ni Aljon sa kanyang mga magulang na isinama na siya nito. Binilinan si Aljon ng kanyang ina na tumawag kapag nakarating na sila sa terminal ng Makaling upang mapasundo sila sa kapatid nito. Maraming pasahero ang bus na nasakyan nila. Ang iba ay napilitang tumayo dahil wala ng bakanting upuan. Medyo nahilo si Claire sa iba't ibang amoy ng mga pasahero. Hinagod ni Aljon ang kanyang likod. Humilig si Claire sa balikat ng nobyo upang maibsan kahit papano ang kanyang pagkahilo. Bumili ng mangga si Aljon nang huminto ang bus sa ikatlong terminal. Bumili din siya ng ilang kakainin at mineral water. Niyugyug niya ang balikat ng nobya upang kumain muna, pero umiling lang ito at bumalik sa kanyang pagtulog. Itinabi niya muna ang mga pinamili upang hindi maistorbo ang kasintahan. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang biglang nagpreno ang sasakyan. Muntik pang malaglag si Aljon sa kanyang kinauupuan. Mabuti na lang at nakahawak agad siya sa upuan. Isang matandang babae ang sumakay. Umupo ito sa kaliwang bahagi ng upuan, samantalang nasa kanan naman sila nakaupo ni Claire. Napansin niya na titig ito sa nobya. Iyong klase ng titig na hindi mo mawari kung matutuwa o nagagalit. Nagkibit balikat na lang si Aljon sa inasta ng matanda. Ipinikit niya ang mga mata pero alerto naman ang kanyang pandinig. Naramdaman niya na nag-unat ng katawan si Claire, kaya agad siyang dumilat. "Malayo pa ba tayo? Medyo sumasakit kasi ang aking tiyan pati balakang." Bulong niya sa nobyo. "Malapit na tayo, Claire. Kalahating oras na lang at nandun na tayo sa terminal ng Makaling. Bumalik ka na sa pagtulog. Gigisingin na lang kita kapag nasa Makaling na tayo." Bulong niya din dito.
Naasiwa ako sa matanda sa kabilang upuan. Kanina ko pa napapansin na nakatingin siya sa tiyan ko. Pasimpleng nilingon ni Aljon ang matanda. Huling-huli nga niya ang pagtitig nito sa tiyan ng nobya. Pumasok sa isip niya na baka aswang ito. Binuksan niya ang maliit na backpack at kinuha ang maliit na balabal. Itinakip niya ito sa tiyan ni Claire. Nagtama ang tingin nila nang muli niyang lingunin ang matanda. Agad naman itong umiwas nang walang kurap siyang tinignan ni Aljon. Umayos siya ng upo at hindi na muling pumikit. Binantayan niyang maigi ang nobya dahil baka isang ang aswang matanda. Sa sulok ng kanyang mga mata, napapansin niya pa din ang pasulyap-sulyap nito. Tinext ni Aljon ang ina na malapit na sila sa Makaling. Magtatakip silim na din nang dumating sila sa terminal. Hindi mo na sila bumaba agad. Nagsisiksikan kasi ang mga pasahero na bababa. Tatayo na sana siya nang mapansin na hindi pa pala bumababa ang matanda. Manang, mauna na ho kayo. Para naman maalalayan ko kayo pababa. Inirapad lang siya nito. Sa kabinitbit na nito ang maliit na basket pababa. Nagalit yata si Manang, sabi ni Claire. Hayaan mo na. Wala naman akong ginawa para ikagalit niya. Pagbaba sa bus, agad na nagyakapan ang magkapatid. Kilala na ni Claire ang kapatid ni Aljon dahil minsan na silang nagkita noong pumunta siya sa nobyo. Nagkamustahan lang sila saglit bago umuwi sa bahay ng mga magulang ni Aljon. Mainit silang sinalubong ng yakap ng mga magulang ng nobyo. Pinasadahan ng tingin ni Claire ang bahay ng mag-asawa. Maganda ang pagkakagawa ng bahay. Para itong bahay ng mga Espanyol dahil sa disenyo at sa uri ng mga kagamitan. May maliit na balkonahe din sa itaas ng bahay na nakaharap sa dalampasigan. Pumasok ka na, Claire. Bawal sa kalagayan mo ang magbabad sa labas ng ganitong oras, sabi ng ina ni Aljon na si Aling Vicenta. Sige po, auntie. Nako, ikaw talaga, Claire. Mama at papa na ang itawag mo sa amin. Aba, asawa ka na ngayon ng anak namin. Kahit hindi pa kayo kasal, maituturing na kayong mag-asawa. Lalo pa at magkakaanak na kayo. Ador, pakikuha nga ng posporo at magsusunog muna ako. Mahirap na at baka may mga nilalang na nakasunod sa kanila. Sandali lang, Vicenta. Ipapasok ko muna ang kaldero nang makakain na tayo. Anak, samahan mo muna ang asawa mo dito. Magpalit na rin kayo. Tatapusin lang namin ng nanay mo ang pagsusunog. Ikaw naman, Simon, pakihanda mo na ang pagkain at baka nagugutom na ang kuya at ate mo. Opo pa, kuya, ate Claire, pasok na kayo. Iginaya siya ni Aljon patungo sa silid nito. May kama na kasya ang 3 tao. Humiga muna siya at nagunat. Kanina niya pa gustong mahiga ng maayos dahil sa sakit ng kanyang balakang. May sariling banyo ang silid ni Aljon kaya hindi na niya kailangang lumabas pa ng silid upang pumunta sa banyo sa may kusina. Kinuha niya ang isang maleta na may lamang damit at naglabas ng pantulog. Lumabas siya ng silid pagkatapos. Amoy insenso ang buong bahay upang maitaboy umano ang masasamang nilalang. Minsan daw kasi may naliligaw na aswang sa bayan ng Makaling. Habang nasa hapagkainan, ikinuwento ni Claire ang nangyari at kung bakit pinili niyang sumama sa nobyo. Baka sa mukha ng mga magulang ni Aljon ang pagkabigla ng malaman na nais ipalaglag ng ina ni Claire ang sanggol. Kahit siya man ay hindi makapaniwala na mas nais nitong ipapatay ang sariling apo kaysa buhayin. Ang sama pala ng ugaling ng mga magulang mo, Ate Claire. Mabuti na lang talaga at sumama ka dito. Ikaw talaga, Simon. Hindi ka nag-iisip. Siyempre, ngayon lang yan. Pero sa oras na masilayan nila ang kanilang apo, panigurado pag-aagawan pa namin kung sino ang mag-aalaga. Kaya Claire, lilipas din ang galit ng pamilya mo at matatanggap niya din si Aljon. Sana nga po, ma. May awa ang Diyos sa inyo, anak. Alam niyang kaya niyong harapin ang pagsubok na iyan kaya binigyan niya kayo. Lalo ka na, Claire, dahil walang magulang ang kayang tiisin ng anak. Pero may mga anak na kayang tiisin ang mga magulang. Salamat po sa payo niyo, Mama. Ang bait niyo po sa akin kahit ngayon lang po ninyo ako nakilala.
Wala yun, Claire. Pamilya tayo at ang pamilya ay nagdadamayan sa lahat ng oras. 'Di ba, Aljun? Opo naman, ma, pa, at kahit kailan, walang iwanan. Bandang 10:00 ng gabi nang biglang may nahulog sa bubungan. Ang buong akala ni Aljun ay niyog ang nahulog, ngunit ilang sandali ay parang may naglakad na sa bubungan. Nilingon niya si Claire. Napakahimbing ng tulog nito. Nakiramdam pa siya sa paligid hanggang sa may narinig siyang tunog ng tiktik. Doon na siya napabalikwas ng bangon. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa may pinto ng kusina, saka bumalik sa silid nila ni Claire. Nagtatakang tinitigan siya ni Claire nang gisingin niya ito. Sumenya siya na huwag maingay at ipulupot ang itim na kumot sa may tiyan niya. Biglang naging maalinsangan ang panahon na kanina lang ay malamig. Napatakip sila ng ilong na makaamoy ng parang dumi ng manok. Nakarinig sila ng mahihinang kaluskos mula sa balkonahe. Dahan-dahan dumapit si Aljun sa may bintana upang silipin ang kung sino man ang nandoon. Nagulat siya nang makita ang isang halimaw na nanlilisik na nakatingin sa kanilang silid. Nakakatakot ang itsura ng aswang. Kitang-kita niya ang naglalabasan na matatalas nitong mga pangil. Mayroon itong sabog na malalagong buhok, mahaba ang mga kuko, at ang dila ay nakalawit na may tumutulo pang laway. Hinila niya si Claire palabas ng silid. Pupuntahan sana niya ang mga magulang pero nandoon na pala sa sala ang mga ito. May hawak ang mga ito ng pinatulis na kawayan. Si Simon naman ay may hawak na asin. Lintik talaga ang aswang na ito. Abay, ang lakas ng pang-amoy. Nakasunod agad kay Claire. Hala, Vicenta, bantayan mo ng maigi ang manugang natin. Ikaw, Simon, huwag mo silang iwanan dito at baka makapasok ang tiktik na yan. Akong bahala pa. Simon, pakibalik ng walis tingting sa pintuan upang hindi makapasok ang aswang. Paalala ni Aljun sa kapatid. Lumabas ang mag-ama upang harapin ang aswang. Namataan nila ito sa may bintana at nagpupumilit na makapasok sa loob. Hoy, aswang! Halika dito! Tayo ang magtutuos. Akala mo ba ay hindi kita kilala? Pwes, dyan ka nagkakamali. Bukas, pagpatak ng bukang liwayway, susunugin ko ang bahay mo. Galit na bulyaw ni Aljun sa tiktik. Nanlilisik itong tumingin sa kanilang kinaroroonan at agad siyang sinunggaban. Nagpambuno ang dalawa habang gumugulong-gulong. Natamaan niya sa braso ang tiktik ng tinaga niya ito. Mabilis itong umalis sa pagkakadagan sa kanya. Kasabay ng pag-atungal ng halimaw ay iwinasiwas nito ang dila patungo sa leeg ni Aljun. Napatili ito sa sakit dahil parang kutsilyo ang talim ng dila nito. Umagos ang dugo sa kanyang leeg. Muntik nang mapugto ang kanyang hininga. Unti-unti na rin ng dilim ang kanyang paningin. Hindi na malaya ng tiktik ang paglapit ni Ador sa kanyang likuran. Buong lakas niyang itinusok sa likod ng halimaw ang matulis na kawayan. Nangingisay ito sa sakit. Bumagsak sa lupa si Aljun nang lumuwag ang pagkakasakal sa kanya ng tiktik. Nilapitan siya ng ama upang alalayan na makapasok sa bahay, pero nilundagan si Mang Ador ng aswang sa likuran. Nawalan ito ng balanse at natumba. Gamit ang matulis na dila, itinusok ito ng tiktik sa likod ni Mang Ador. Napasigaw siya sa sakit nang maramdaman ang matulis na dila nito na parang humihiwa sa buo niyang kalamnan. Galit na ipinagmumura ni Aljun ang halimaw. Kinapa niya ang itak na nabitawan hanggang sa mahawakan niya ito. Pinagkakalmot ng tiktik ang likod ng kanyang ama. Kaya walang pagdadalawang isip na tinaga niya ang nakalawit na dila ng tiktik. Naputol ang dila ng aswang at agad na dumaloy ang itim na dugo. Kinuha ni Aljun ang matulis na kawayan at paika-ikang lumapit sa tiktik. Buwisit kang aswang ka! Alam kong ikaw yung matanda na nakasabay namin sa bus. Uunahin na kitang patayin kaysa mabiktimo pa ang mag-ina ko. Nag-aapoy na sa galit ang mata ni Aljun. Kahit nahihirapang igalaw ang kaliwang braso, nagpumilit pa rin siya na isaksak ang matulis na kawayan sa aswang. Muling umatungal ng malakas ang tiktik hanggang sa humina at nawalan ito ng buhay. Nalalagas ang mga balahibo sa katawan ng tiktik hanggang sa muli itong naging tao. Tama nga si Aljun,
Aswang nga ang matanda na nakasabos na nakatingin kay Claire. Nangihinang naupo si Aljon katabi ng ama. Lumabas naman si Aling Vicenta at Claire at nagmamadaling lumapit kay Mang Ador at Aljon. Umiiyak si Claire na yumakap sa nobyo. Ramdam pa din niya ang takot na baka mawala ito. Dinala nila sa ospital si Mang Ador at Aljon upang maipagamot. Naging abo naman ang katawan ng Tiktik nang sumapit ang bukang liwayway. Hindi na naulit ang pangyayaring iyon na ipinagpasalamat na din ng magnobyo. Magpaganon man ay hindi pa rin sila naging kampante. Mas naging alerto sila upang makasiguro na wala ng aswang ang bibisita sa kanila. Sinilip nila ito sa opisina ni Sister Victoria. Bigla siyang kinalabutan nang lumingon ito sa kanila at ngumiti. Susunggaban sana siya nito pero hinampas ito ni Sister Victoria ng krus. Tapos bibiktimahin pa niya tayo. Kailangan niyong makalabas upang makahingi ng saklolo. Sige na, magmadali na kayo. Madilim na ang buong paligid. Tanging malalakas na patak ng ulan ang naririnig sa buong bayan ng Prudente. Liblib ang lugar, kaya walang gaanong sasakyan ang dumadaan. Isang madre ang naglakad, dala ang itim na payong at maliit na maleta. Tahimik niyang binabagtas ang madilim na daan patungo sa El Prudente Convent. Hindi alintana ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang buto. Patuloy pa rin siya sa paglalakad kahit naririnig niya ang alulong ng mga aso. Huminto siya sa tapat ng isang malaking gate at matamang pinagmasdan ang paligid. Wala man lang kuryente sa kumbento. Tanging mga gasera ang natatanaw niya na nagsisilbing ilaw. Pinatunog niya ang may katamtamang laki na kampana na nakasabit sa may gate. Napapidlag ang guard na nakaidlip sa may guardhouse. Sinilip niya kung sino ang nagpatunog ng bell. Agad niyang pinagbuksan ang isang madre na nakatayo sa may gate. Magandang gabi, sister. Tumuloy po kayo. Magandang gabi din sa iyo. Nandyan ba si Sister Victoria? Oho, hali kayo. Ihahatid ko na ho kayo sa opisina niya. Naunang naglakad ang guard papasok sa kumbento. Dumiretso sila sa opisina na sinasabi ng guard. Kinatok ito ng guard at agad namang pinagbuksan ng nasa loob. Isang madre na may katandaan na ang nagbukas ng pinto. Magandang gabi, Sister Victoria. Ako po si Sister Shawi Villarba. Ako ang... Pinutol ni Sister Victoria ang iba pa sanang sasabihin nito. Shhh! Alam ko kung sino ka. Natanggap ko ang telegrama mula sa San Jose Convent. Sige na, Romeo. Iwan mo na kami at pakitawag na rin si Sister Irene. Halika, Sister Shawi. Pumasok ka sa loob. Ipinaliwanag ni Sister Victoria ang mga dapat at hindi dapat gawin nito habang nasa loob sila ng kumbento. Bawal silang lumabas ng gate o kahit makipag-usap sa mga lalaki na nagtatrabaho sa kumbento. Isa siya sa mga nakatoka sa kusina. Isang mahihinang katok ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Sister Victoria, si Sister Irene po ito. Pumasok ka, sister. Sabi ni Sister Victoria dito. Pakihatid mo si Sister Shawi sa silid ni Sister Danica. Pakisabi na rin sa kanya na siya ang papalit kay Sister Romana sa kusina. Opo, sister. Halika, Sister Shawi. Ihahatid na po kita upang makapagpahinga na po kayo. Tumayo naman si Sister Shawi at magalang na nagpaalam kay Sister Victoria. Napansin ni Sister Shawi na nasa pinakasulok ang silid ni Sister Danica. Nag-iisa lang ang kanyang silid doon. Muntik nang mabitawan ni Sister ang gasera na dala nang may biglang dumaang daga. Maging siya ay nagulat din. Kaya ayaw kong nagpupunta dito eh. Ang daming mga daga at ipis. Napansin ko lang, sister. Nag-iisa lang yata ang silid ni Sister Danica dito. Nandoon kasi sa itaas ang ibang silid. Si Sister Danica ang pumili sa silid na ito. Hindi nga namin maintindihan kung bakit. Dati doon siya natutulog sa itaas pero lumipat siya sa ibaba nung namatay si Sister Romana. Sa ngayon, wala nang bakante sa itaas maliban sa silid na yan.
Payo ko nga pala sa'yo, dahil bago ka lang dito, huwag ka nang lumabas ng silid pagtungtong ng 10:00 ng gabi at huwag ka ring mag-uusisa kung bakit. Mahirap na, baka malaman pa ni Sister Victoria at pareho tayong malagot. Hindi naman ako tsismosa, sister. Panandalian lang din ako dito dahil wala pa silang mahanap na pwedeng ipalit kay Sister Romana. Sayang nga eh, akala ko ikaw talaga ang papalit sa pwesto ni Sister Romana. Huminto kami sa harap ng pinto sa silid ni Sister Danica. 3 katok ang ginawa nito. Saka may nagbukas na. Ipinakilala sila ni Sister Irene sa isa't isa. Malugod na tinanggap niya ang kamay ni Sister Shawi na nakalahad. Iniwan na sila ni Irene upang bumalik sa silid nito. Bigla siyang kinilabutan nang makita ang iba't ibang abubot sa silid ni Sister Danica. Napansin naman nito ang kanyang reaksyon, kaya agad na nagpaliwanag. Pagpasensyahan mo na, sister. Proteksyon natin yan para hindi tayo pasukin ng mga demonyo. Diyan ka sa kabilang kama. Heto nga palang kumot at unan mo. May kulambu din, baka nais mong gamitin. Salamat, Sister Danica. Bakit po, sister? Pinamumugaran ba ang lugar na ito ng mga demonyo? Oo, marami sila. Nagkakalat at nagmamasid. Naghihintay ng mabibiktima upang maibsan ang pagkalam ng kanilang sikmura. Mag-iingat ka palagi at huwag mong kalimutang magdala ng bendita. Mahirap na, baka ikaw ang susunod na malinlang nila. Anong ibig mong sabihin, sister? Wala, matulog ka na dahil maaga pa tayo bukas. May mga pakakainin pa tayo sa bodega. Napakasungot pa naman ni Sister Victoria. Kailangan talaga na sa tamang oras ang pagpapakain sa kanila. Naguguluhan siya sa pinagsasabi ni Sister Danica. Tila may nakabalot na misteryo sa El Prudente Convent. Iwinaksi niya agad sa isipan ang mga negatibong paglalaro sa kanyang isip. Imposible para sa kanya na pamugara ng demonyo ang kumbento dahil napakasagrado nito. Pagkatapos magdasal, ay agad na niyang ipinikit ang mga mata. Ngunit naging mailap ang antok sa kanya. Pasado 3:00 ng madaling araw, saka pa siya dinalaw ng antok. Ginising siya ni Sister Danica upang maghanda ng almusal. Pilit siyang bumangon kahit antok na antok pa siya. Minadali niya ang pagluluto nang sa ganun, hindi sila maabutan ni Sister Victoria. Iniligay niya sa tray ang mga plato na may mga lamang pagkain. Ikaw na sa ibaba, Sister Shawi. Ako na sa itaas. Katukin mo lang ang maliit na bintana. May mga magbubukas niyan. Ito ang susi sa main door. Pagkalabas mo, pakilak na lang. May kasera sa pinto. Sindihan mo na lang. Madilim kasi sa loob dahil walang bintana. Mahihirapan makapasok ang mga sinag ng araw sa loob. Huwag ka ring makipag-usap sa kanila. Sinunod niya ang bilin ni Sister Danica. Inilapag niya muna ang dalang tray sa mesa na nakaharap sa may bintana. Kinatok niya ito ng 3 beses. Pagkakuha nito sa may tray ay lumabas na siya. Tinahak niya ang pasilyo patungo sa kusina. Sister Shawi, halika dito. May isang madre na nakita ng guard kanina. Marami itong sugat sa katawan. Ginagamot siya ngayon ni Sister Leonela at ni Sister Anika. May nalaman ba kayo kung taga saan siya, Sister Irene? Sa ngayon, wala pa. Ayaw magsalita kahit anong pakikipag-usap ang gawin namin. Sinilip nila ito sa opisina ni Sister Victoria. Bigla siyang kinalabutan nang lumingon ito sa kanila at ngumiti. Pakiramdam niya, may hindi magandang mangyayari. Tumalikod si Sister Shawi, saka bumalik sa kusina. Pinag-usapan nila Sister Danica ang dayong madre. Nakasuot kasi ito ng damit na pang madre, kaya nahulaan agad nila. Katulad ni Sister Danica, hindi din maganda ang kutob niya dito. Naging maalinsangan ang panahon ng gabing iyon. Kumuha siya ng pamaypay upang maibsan ang alinsangan na kanyang naramdaman. Maya-maya, may naaamoy siyang mabaho na parang naaagnas na bangkay, na para ding mabahong ipot ng manok. Naaamoy mo ba ang naaamoy ko, Sister Danica? Sumenyos ito na huwag maingay at makiramdam lang sa paligid.
Ibinigay nito ang dinikdik na bawang at asin sa kanya. Teka Sister Danica, anong gagawin ko dito? At saka, bakit may ganito sa silid mo? Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Matagal nang may aswang dito. Si Sister Romana ang huling biktima ng aswang. Narinig nilang nagsigawan ang mga kasama nilang madre sa labas. Humihingi ng saklolo. Dahan-dahang pinihit niya ang doorknob. Walang ingay silang naglakad patungo sa pinagmulan ng sigaw. Umakyat sila sa itaas upang tignan kung ano ang nangyari. Nagimbal sila sa nakita. Nagkalat ang maraming dugo sa sahig at may nakatayong nakakatakot na nilalang. Nakasuot ito ng pangmadre at may kapang itim. Sa malamlam na sinag ng kasera, napansin niya ang mahabang kuko ng nilalang. May matatalas na pangil din ito at mapupulang mata. Mabalasik ang titig na ibinigay nito sa kanila. Susunggaban sana siya nito pero hinampas ito ni Sister Victoria ng krus. Umatungal ang halimaw nang maramdaman ang hapdi sa kanyang balat. Ibinaling nito ang atensyon kay Sister Victoria at walang awang ginutay-gutay ang katawan nito. Pinagpiyastahan ng aswang ang katawan ni Sister Victoria. Nilalapa hanggang sa mawakwak ang tiyan nito. Kinain nito ang lahat ng mga laman loob ng kawawang madre. Sindak na sindak sila na nakatingin sa ginawa ng aswang. Umiiyak na silang pareho dahil sa takot. Tumakbo sila pababa upang lumabas ng kumbento, pero nakalak ang lahat ng pinto. Napatigil sila nang maramdaman ang hinihingal na hininga ng aswang. Sabay silang napasigaw ni Sister Danica at agad tumakbo patungo sa kusina. Nadatnan nila si Sister Irene na nanginginig na nagdarasal. Hawak-hawak nito ang rosaryo at tabak. Umalis na kayo dito. Walang hiyang madre na yan. Siya na nga yung tinulungan. Tapos bibiktimahin pa niya tayo. Kailangan niyong makalabas upang makahingi ng saklolo. Sige na, magmadali na kayo. Paano ka? Sumama ka na sa amin, Sister Irene. Wika ni Sister Danica na natatakot na din. Huwag niyo na akong alalahanin. Sarili niyo ang dapat niyong isipin. Sige na, dali. Umalis na kayo. Lalabas na sana sila sa kusina ngunit biglang humarang ang aswang. Napaatras sila nang masilayan ang halimaw. Akmang sasakalin nito si Sister Shawi pero sinaksak ito ni Sister Irene ng tabak. Mas lalong naggalit ang aswang sa ginawa nito. Umatungol muli ito ng malakas sa kasinakmal niya si Sister Irene sa leeg. Gamit ang matutulis na kuko. Binalatan siya ng aswang hanggang sa lumitaw ang buto niya. Para siyang hayop na kinatay at napapalahaw ng iyak. Ang huling nakita ni Sister Shawi ay ang pagdukot ng halimaw sa mga mata ni Sister Irene at kinain ito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan nila ang pinto. Agad silang tumakbo palabas. Tumakbo sila patungo sa gate ngunit natalisod si Sister Danica. Muli niya itong binalikan at tinulungang makatayo. Malapit na sana sila sa gate ngunit biglang hinarang sila ng aswang. Nakalabas na pala ito ng kumbento nang hindi nila namamalayan. Tumutulo ang laway at galit ang mapupulang mga mata nito na nakatingin sa kanila. Humakbang sila paatras pero sa isang iglap ay nasunggaban niya si Sister Shawi. Sumisigaw ito hanggang sa mapaos ang boses niya at ganun din si Sister Danica. Pilit na kinapa ni Sister Shawi ang kanyang bulsa. Nang makapanan niya ang bawang ay agad na isinaboy niya ito sa mukha ng aswang. Nabitawan siya nito kaya agad nilang kinuha ang pagkakataon na makalabas sa gate. Nadaanan nila ang guard na wala na ring buhay at wakwak na din ang tiyan nito. Umiiyak ang dalawa sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga kasama. Malapit na sana nilang mabuksan ng gate ngunit nahila ng aswang ang buhok ni Sister Shawi. Bitawan mo siya, halimaw! Heto, tanggapin mo! Isinaboy ni Sister Danica ang lahat ng asin at mga dinikdik na bawang sa halimaw. Nagdasal ito at humingi ng gabay sa poong may kapal. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo at taimtim na nagdasal.
Ganon din ang ginawa ni Sister Shawi kahit na sobra na itong nahihirapan sa mga sugat na kanyang natamo. Pakiramdam niya, anumang sandali ay bibigay na ang kanyang katawan. Marami na rin ang dugong nawala sa kanya. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin. Ang iyong kagustuhan ang masusunod. Umiiyak, nabigkas niya sa mga kataga. Nakapikit pa rin sila pareho ni Sister Danica. Ilang ulit nilang dinasal ang I believe in God, Our Father, Hail Mary at Glory be. Naramdaman niya ang matalim na kuko ng halimaw sa kanyang tiyan. Sister Danica, iwan mo na ako. Iligtas mo na ang iyong sarili. Ang Diyos na ang bahala sa buhay ko. Puntahan mo ang San Jose Convent at ipaalam mo kay Father Brooke ang nangyari dito. Sige na, alis na! Patawad, Sister Shawi, patawad. Umiiyak na nilisan ni Sister Danica ang El Prudente Convent. Isa lang ang halimaw at marami ang mga madre. Marami silang tagasunod sa utos ng Panginoon. Pero bakit mas nanaig ang kasamaan kaysa sa kabutihan? Naghihinagpis na tanong niya sa sarili. Lutang ang diwa na patuloy siya sa pagtakbo. Muntik na siyang masagasaan ng may mabilis na sasakyan ang dumaan. Huminto ito sa unahan, saka nagmaneho pabalik sa kanyang kinaroroonan. Bumaba ang mga sakay nito at agad na lumapit sa kanya. Sister Danica, anong nangyari? Bakit ganyan ang ayos mo? Nasaan si Sister Shawi, si Sister Victoria at iba pang mga madre? Father Brooke, patay na sila. May halimaw na nakapasok sa kumbento. Pinatay silang lahat tulad ng nangyari kay Sister Romana. Maria Santissima! Halika, pumunta na tayo doon. Magmaneho ka na, Sister Mingay. Kailangan maabutan natin ang halimaw na yon. Tahimik na ang buong paligid pagdating nila. Wala si Sister Shawi at ang halimaw sa pinag-iwanan ni Sister Danica. Nagkalat ang mga bangkay sa labas at loob ng kumbento. Pinuntahan nila ang bodega kung saan may 3 lang madre ang ikinulong dahil sa parusa. Nakita nilang bukas na ang pinto ng bodega. Tinawag ni Father Brooke ang mga ito pero walang sumasagot. Pumunta sila sa itaas at halos hindi na nila makilala ang mga bangkay dahil sa maraming kalmot at nakalabas pa ang mga laman loob ng iba. Muli sana silang lalabas nang biglang lumitaw si Sister Nora, ang isa sa mga madre na nakakulong sa bodega dahil sa salang pakikipagrelasyon. Ibinalita nito na kasalukuyan nilang ginagamot si Sister Shawi sa maliit na chapel. Mabuti na lang at nalaglag ni Sister Shawi ang susi sa bodega kaya nagawa nilang sungkitin ito sa pamamagitan ng patpat. Napatay nila ang halimaw gamit ang punyal na nakita nila sa katawan ni Sister Irene. Sunog ang katawan ng aswang nang madaanan nila ito patungo sa chapel. Umatungal si Maricar ng napakalakas at ang buong tao na nandun ay natulala sa kanilang narinig. Sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay na, sa tingin nyo, kung wala ako dito ngayon ay kapiling nyo pa ang inyong anak na babae. Mga wala kayong mga utang na loob. Ang mabuti sa inyo ay paslangin. Habang ang kanyang mahal sa buhay ay pinagbabantaan ng mga masasamang tao, ang isang ina ay naging aswang na kinatatakutan ng kanyang sariling anak. Naging aswang upang protektahan ang kanyang sariling pamilya laban sa mga masasamang tao. Maraming taon na rin ang nagdaan. Mayroong isang ina na namuhay ng payapa kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang mapayapang buhay na naninirahan sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang mayroong mga tulisang tao na humiling sa isang ina na kunin nila ang kanyang anak. Isang kahilahilakbot na anyo na nagbigay daan upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga tulisan. Siya nga pala si Maricar, isang inang mapagmahal sa mga anak. Sino ba namang ina na hindi nagmamahal sa kanyang anak? Tanging si Maricar na lang ang nagtataguyod ng kanyang 2 anak na lalaki, si Ben at ang bunso na si Ryan.
Iniwan na kasi siya ng kanyang asawa dahil nalaman nito ang tunay na pagkatao ni Maricar. Pero sa kabila ng lahat ay hindi nawalan ng pag-asa si Maricar. Ginawa niyang inspirasyon ang kanyang dalawang gwapong anak. Hindi batid ang lungkot sa mga mata nito. Isang araw, habang naglalakad si Maricar kasama ang kanyang dalawang anak, nang mayroon silang nakasalubong na hindi nila kilala na mga lalaki. Tinanong si Maricar kung ilang taon na ang kanyang dalawang anak. Wika naman niya, sa mga tao ay mga bata pa ang kanyang mga anak. Niyaya niya si Maricar na baka daw gusto niyang pagtrabahuhin ang kanyang dalawang anak sa kanila. Wika pa ng mga tulisan ay baka daw pwedeng hiramin ang kanyang dalawang anak. Malaking tulong daw ang kanyang anak dahil puro lalaki ito. Tamang-tama daw na sumali sa kanilang grupo. Ngunit hindi pumayag ang ginang sa gusto ng mga lalaki. Kaya naman daw niya buhayin ang kanyang dalawang anak at saka hindi pa sila sanay magtrabaho sapagkat mga bata pa ang mga ito. Umalis kaagad si Maricar at iniwan ang grupo ng mga tao. Sa pag-alis ni Maricar ay tumawa na lang ang mga ito at nagbili ng mga salita sa kanya na babalik na lang daw sila sa susunod na araw. Baka magbago pa ang isip ni Maricar. Nagpatuloy sa paglalakad ang ginang kasama ang kanyang dalawang anak nang may makasalubong sila na kakilala nila. Hindi lang pala si Maricar ang napagtanungan ng mga lalaki, pati ang mga taong nakasalubong nila tinanong din kung ilang taon na ba ang mga anak nila. Pero laking pagtataka nila na bakit puro lalaki ang kanilang tinatanong. Wika pa ng kakilala ni Maricar na niyaya rin daw sila na baka gusto magtrabaho ng kanilang anak na lalaki sa kanila. Hindi mapalagay si Maricar kung bakit lahat ng kapitbahay nila ay tinatanong kung mayroon ba silang anak na lalaki. Pinayuhan niya sila Ben at Ryan na huwag lalabas ng bahay kung hindi siya kasama. Wika naman ng kanyang dalawang anak na bakit daw? Mayroon daw bang problema? Bakit ayaw daw sila palabasin dalawa? Hindi na daw sila makakapaglaro sa labas. Pinaliwanag naman niya ang tungkol sa mga grupo ng mga lalaki na nakasalubong nila. Baka daw mayroon masasamang balak ang mga ito. Naintindihan naman ng dalawa ang paliwanag ng kanilang ina na si Maricar. Makalipas ang ilang araw ay may napabalita na may ilang mga batang lalaki ang nawawala sa kanilang lugar. Ang mga magulang ng mga bata ay sobra na ang pag-alala dahil bigla na lang daw nawala ang kanilang mga anak at wala pa rin silang makitang dahilan sa pagkawala ng mga bata. Si Maricar rin ay natatakot na bahala sa nangyayari. Kinagabihan ay naghahanda si Maricar ng kanilang hapunan nang may biglang dumating na mga armadong tao sa kanilang lugar. Nagkagulo ang kanilang kapitbahay dahil bawat batang lalaki ay kinukuha ng mga armadong lalaki. Pati sila Maricar ay hindi nakaligtas sa mga ito. Nagmamakaawa siya sa mga ito pero hindi sila nakinig. Dinala nila si Ben at ang tanging naiwan ay si Ryan. Wika ng mga armadong lalaki na hindi na lang nila isasama si Ryan dahil masyadong bata pa daw ito. Babalikan na lang daw nila kapag nasa tamang edad na. Walang magawa si Maricar sa mga oras na ito at pinagmasdan na lang si Ben kasama ang mga armadong lalaki. Humagulgol siya ng iyak at agad itong nanumpa na magbabayad daw sila at hahanapin daw niya ang mga armadong lalaki na kumuha sa mga bata. Hindi nagtagal, sa sobrang galit ni Maricar ay hindi niya namalayan na paunti-unti siya nagpapalit ng anyo sa harap ng kanyang anak na si Ryan. Wika ni Ryan sa kanyang ina na bakit daw nagbago ang mukha niya. Natakot ng gusto si Ryan at agad na umiyak ito. Sa pag-iyak ng kanyang anak, dito lang niya napansin na nag-iba pala ang kanyang anyo. Hindi na niya makontrol ang kanyang pagkaaswang dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Niyakap niya ang natitira niyang anak at sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil ibabalik niya dito ang kanyang kuya. Hahanapin niya ito kahit saan man siya makarating. Kinabukasan ay natukoy ng iilan nilang kapitbahay ang tungkol sa pagdala ng mga batang lalaki.
Mga tulisan pala ito at nais nilang gamitin at pagtrabahuhin ang kanilang mga dinukot. Sinabi ng mga tao doon na wala silang laban sa mga ito dahil ordinaryo lang sila na tao. Ayaw na sana ni Maricar na maging isang aswang pero wala na siyang magagawa dahil nanunumpalik na ang kanyang pagkaaswang. Si Ryan naman ay hindi na lumalabas sa kanyang pinagtataguan dahil sa sobrang trauma na nakita niya sa kanyang ina. Kahit anong pangungumbinsi nito sa kanyang anak ay hindi ito nakikinig sa kanya. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang anak dahil siguro sa labis na rin na pagkabahala niya sa kanyang kuya na si Ben. Si Ben lang kasi ang laging kasama nito kapag sila ay naglalaro. Ang laging bukang bibig niya ay ang kanyang kapatid na si Ben. Nasaan daw ang kanyang kuya Ben? May isa pang problema si Maricar. Paano kung malaman ng kanyang mga kapitbahay na isa siyang aswang? Siguro ay matatakot ang mga ito sa kanya at kamumuhian siya ng mga ito. Napakalaking hadlang nito sa kanyang paghahanap niya sa kanyang anak na si Ben kapag natuklasan nila ang tunay na anyo nito. Lumipas ang ilang buwan na paghihintay ni Maricar ay bumalik na naman ang mga armadong kalalakihan. Pero hindi na mga batang lalaki ang kanilang pakay, kundi ang mga batang babae naman. Ibebenta daw nila ito sa ibang bansa, pero hindi na pumayag si Maricar na may makuha pa sila ng mga bata. Umatungal si Maricar ng napakalakas at ang buong tao na nandun ay natulala sa kanilang narinig. Lumabas si Maricar at nagpalit anyo bilang isang mabangis na aswang. Sinabi niya sa mga armadong lalaki kung ayaw nila dumanak ang dugo sa mga oras na ito ay lisanin ang kanilang lugar at huwag nang ituloy ang kanilang pakay sa pagkuha ng mga batang babae. Natakot ang mga ito kay Maricar dahil sa mga mata na pulang-pula at handa nang pumatay ng tao. Agad namang umalis ang mga armadong lalaki na walang dala na kahit isa. Pero ang tao sa kanyang paligid ay tinawag lang siya na salot sa kanilang lugar. Dinakip nila si Maricar, tinali ang mga kamay nito at agad na naghanda ng panggatong para sunugin. Nakagapos na ang mga kamay ni Maricar at segundo na lang ang hihintayin para sunugin niya ang kanyang mga kapitbahay. Nabigla na lang siya nang makita niya ang kanyang anak na si Ryan. Agad naman siyang nagpalit ng anyo at agad din nakawala sa pagkakagapos. Sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay na, "Sa tingin niyo, kung wala ako dito ngayon ay kapiling niyo pa ang inyong anak na babae? Mga wala kayong mga utang na loob. Ang mabuti sa inyo ay paslangin." Galit na galit si Maricar sa kanyang mga kapitbahay at nais niya itong sugurin. Subalit niyakap na lang siya bigla ng kanyang anak at sinabi na, "Tama na." At dito pa lang, natauhan siya dahil sa yakap ng kanyang anak. Muntik na niyang mapatay ang lahat ng kanyang mga kapitbahay. Buti na lang ay nandoon si Ryan. Wika naman ng isang kapitbahay nila ay, "Tama si Maricar, kung hindi dahil sa kanya ay nakuha na ng mga armadong lalaki ang mga natitira nating anak na babae." Imbis daw na magtalo, ay dapat daw magtulungan kung ano ang magandang dapat gawin upang maibalik sa kanila ang kanilang mga anak. Naabutan na sila ng umaga at agad din silang nanghingi ng paumanhin dahil sa ginawa nila kay Maricar. Wika naman niya sa kanyang mga kapitbahay na ayaw niyang maulit ang ginawa nila sa kanya kung ayaw daw nilang magkaproblema nang wala sa oras. Wika naman ng kanilang mga kapitbahay kung ano na ang plano niya para mahanap ang mga bata, kasama na dito ang kanyang anak. Gusto daw ni Maricar na lumakad ng mag-isa para walang mapahamak ng mga tao. Pinagbili niya muna sa mga ito na sa kanila na muna si Ryan. Pumayag naman ang mga ito bilang tanaw sa ginawa ni Maricar sa pagligtas niya sa kanilang mga anak na babae. Bago umalis si Maricar ay nagpaalam muna ito kay Ryan. Nangako siya na sa kanyang pagbabalik ay kasama na niya si Kuya Ben niya. Pag alis niya ay kitang-kita sa mga mata ni Ryan ang kalungkutan sa pag-alis ng kanyang ina. Sa pagmamahal niya sa kanyang anak ay wala itong inisip kundi ang kaligtasan na rin ito. Bago umalis si Maricar
ay pinasapit muna niya ang gabi para mabilis makakilos at madaling makiramdam sa paligid kung ano ang nangyayari. Malayo pa lang ay dinig na niya ang mga taong nagsasalita at kung saan sila naroroon. Pinuntahan niya agad ito at nakita niya ang grupo ng mga tulisan. Hindi muna siya lumapit at nagmasid muna sa paligid. Halos ilang minuto rin siya nagtago. Hindi niya pa rin makita ang mga bata na kinuha nila. Nag-iba ang ihip ng hangin, parang nawala ng pag-asa si Maricar na makita pa niya ang mga bata. Sa sobrang galit na nito, ay gusto na niya sanang tapusin ang lahat ng mga tulisan na nakita niya pero hindi niya ginawa. Imbis na tapusin ay sinundan niya ito. Sila ang magbibigay daan para makita ang mga bata. Naghintay si Maricar ng ilang oras pa. Umalis na ang mga tulisan. Hindi alam ng mga tulisan na mayroon palang nakasunod sa kanila. Halos 3 oras siyang nakasunod sa mga tulisan at sa wakas ay natuntun na niya ang mga kuta nito. Nakita niya ang mga batang lalaki na nagtatrabaho at ang iba ay pinapahirapan. Dahil sa nakita ni Maricar ay agad na nandilim ang kanyang buong paligid. Nais niya sanang atakihin ang mga tulisan, subalit nakita niya ang kanyang anak na si Ben. Kaya nahimasmasan ang kanyang galit sa mga tulisan. Nanatili ng ilang oras si Maricar sa kuta ng mga tulisan at nagplano kung ano ang dapat niyang gawin upang mabawi ang mga bata. Tamang-tama naman ay nakita niya na papalabas ang leader ng mga tulisan, kaya inabangan niya ito at ginawang bihag. Hindi na nakapalag ang leader sa taglay na bagsik ni Maricar. Nagtagumpay naman siya sa paghuli sa leader ng mga tulisan. Ito daw ang daan upang mapakawalan ang mga bata. Wika pa niya sa leader na dalhin siya sa mga bata. Wala namang nagawa ang leader kundi sundin ang pinag-uutos ni Maricar. Wika pa ng leader sa kanya na wag daw siyang tapusin at ito'y nagmamakaawa sa kanya. Sumagot naman si Maricar na, "Maawa? Kayo ba? Naawa sa mga bata na kinukuha nyo? Lubos ang pag-aalala ng mga magulang nila dahil sa pinaggagawa nyo. Ngayon, utusan mo ang mga tao mo na pakawalan ng mga bata." Agad namang inutusan ng leader ang kanyang tao na pakawalan ng mga ito. Pagkatapos nilang pakawalan ng mga bata, ay pinakawalan rin ni Maricar ang leader ng mga tulisan. Bago niya pinakawalan, ang leader ay nagbilin ito ng mga salita na sana daw ay mamuhay sila ng patas at itigil na nila ang kanilang masamang gawain. Bibigyan pa daw niya ng isa pang pagkakataon. At kung mayroon pa daw mawawalang mga bata ay hindi daw siya mag-aalinlangan na ubusin sila. Dahil sa sobrang takot ng leader ay nangako ito na hindi na mauulit ang mga masasamang gawain nila. Napilitan lang daw sila dahil wala na silang ibang alam na trabaho. Nailigtas ni Maricar ang mga bata at si Ben. Pagkakita ni Ben sa kanyang ina ay agad niya itong niyakap sa anyong aswang. Paunti-unti naman nawala ang aswang na katauhan ni Maricar dahil sa yakap ng kanyang anak. Sa pagyayakapan ng dalawa ay mayroong isang putok ng baril na umalingaw-ngaw. Nagpaputok pala ang isa sa mga tauhan ng leader. Tatama sana ito kay Ben, ngunit agad na sinalo ni Maricar ang bala na tatama sana sa kanyang anak. Tumama ang bala sa puso nito. At sa sobrang galit ng leader ng mga tulisan ay kinuha niya ang baril sa kanyang tauhan at pinagbababaril ito hanggang sa namatay. Wika ng leader ay wala isang salita ang kanyang tauhan, ngunit si Maricar ay malubha ang kalagayan dahil sa tama ng baril. Dahil sa pagmamahal ni Maricar sa kanyang anak na si Ben ay isinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang dito. Hindi nagtagal ay nalagutan na ng hininga si Maricar. Umiyak si Ben at nagsisi sa nangyari dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Ilang sandali na lang ay mag-uumaga na at sa pagsikat nga ng araw ay tuluyang naging abo si Maricar. Ang pangako naman ng leader ng tulisan kay Maricar ay hindi niya kinalimutan. Binalik nila ang mga bata sa kanilang mga magulang at nanghingi ng tawad dahil sa kanilang nagawa. Tinanong ng mga tao kung nasaan si Maricar. Nagpaliwanag naman ng leader kung ano ang tunay na nangyari. Lubos daw niyang ikinalulungkot ang nangyaring pagpaslang kay Maricar.
Wala nang magawa ang mga kapitbahay kundi tanggapin na lang nila ang katotohanan. Kung hindi dahil kay Maricar, siguro ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik ang kanilang mga anak. Ang dalawang anak naman ni Maricar ay muling nagkita, subalit ang kanilang ina ay hinding-hindi na nila makakapiling pa. Dahil sa ginawang kabutihan, inalagaan ng mga kapitbahay ang mga anak nito bilang ganti sa mabuting nagawa nito sa kanila. Parehong nagulat ang aking biyanan at ang aking asawa nang makita ang ginagawa ni Hilary. Inagaw ni Natoy ang hilaw na isda nang akmang isusubo ito ni Hilary. Hinawakan ni Natoy ang pulsuhan ni Hilary, saka binuhat niya ito patungo sa pang-isahang silya. Pinahanap kami ni Natoy ng pwedeng ipanggapos kay Hilary. Itinali siya ni Natoy sa may upuan habang panay ang pagpupumiglas nito at sumasabay ang isang angil mula sa kanyang bibig. Nagkasundo kami ng asawa ko na umuwi sa Capiz, kung saan nandoon ang ina ng aking asawa na si Natoy. Matagal na rin nang huli kaming makadalaw sa lugar na kinalakihan niya. Abala kasi ito palagi sa kanyang trabaho, kaya nawawala na sa isip niya ang magbakasyon. Kung di dahil sa pakiusap ng aming anak na si Hilary, hindi pa nito maiisip na dalawin ang mga magulang niya sa Capiz. Pareho kaming guro ni Natoy sa pangpublikong paaralan. Baka sa mukha ni Hilary ang tuwa pagkababa namin sa sinasaking tricycle. Binaybay namin ang makitid na pilapil patungo sa bahay ng aking biyanan. Kumakaway-kaway pa si Hilary nang makita ang pinsan kahit medyo may kalayuan pa kami sa bahay ng lola niya. Pumasok sa bahay ang pamangkin ni Natoy at paglabas ay kasama na nito ang biyanan kong babae. Pumanaw na kasi ang biyanan kong lalaki. Mahigit 5 taon na ang nakakaraan. Ibinaba namin ang mga dala at saka humalik ako sa kamay ni Mama Lokring. Ganon din ang ginawa ni Natoy at Hilary. Iginaya kami ni Mama Lokring papasok sa bahay. Inabot ni Hilary ang mga pasalubong sa kanyang pinsan na si Ann. Nagtungo ang dalawang dalaga sa kusina habang naiwan kaming 3 sa sala. Nababakas ko sa tinig ni Mama Lokring ang tuwa na dinalaw namin siya. Sa susunod na araw, uuwi din ang mga magulang ni Ann kaya parang naging reunion ang bakasyon namin ng asawa ko sa kanila. Dala ng matinding pagod, nagpasya kaming maagang magpahinga. Pagkatapos maghapunan, nauna akong pumasok sa silid upang matulog. Maaga din kaming mamamasyal kinabukasan upang sulitin ang 1 linggong bakasyon. Hindi ko na malayan kung anong oras ako nakatulog, basta nagising na lang ako dahil sa panunubig. Nilingon ko si Natoy at nooy mahimbing nang natutulog. Lumabas ako sa kwarto at dumiretso sa kusina kung saan nandoon ang banyo. Kakaupo ko lang na makarinig ako ng kaluskos sa labas. Napakunot-noo ako sapagkat alam kong hindi iyon ordinaryong kaluskos lang. May naririnig din kasi akong tila humahangos at sumasabay pa ang nakakakilabot na alulong ng mga aso. Nagmamadaling tinapos ko ang pagbabanyo at agarang bumalik sa silid. Sumilip ako sa bintana kung saan makikita ko ang banyo. Isang pusang kulay itim ang aking natanaw sa likod ng banyo. Sa tulong ng ilang ilaw mula sa poste, malayo kong napagmasdan ang kabuuan ng pusa. Hindi ordinaryo ang laki nito kumpara sa normal na pusa. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito habang nakatingin sa bintana kung saan ako nakasilip. Pabigla kong naisarang bintana nang bigla na lang akong kinilabutan. Muli ko itong sinilip, ngunit wala na ang pusa. Tumigil na rin ang alulong ng mga aso. Bumalik ako sa higaan at pinilit na makatulog ulit. Subalit kahit anong pikit ang gawin ko, hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ng pusa. Tinignan ko ang relong pambisig. Pasado 12:00 na pala ng madaling araw. Muli kong ipinikit ang aking mga mata at iwinaglit sa isipan ko ang aking nakita. Baka din kasi namamalikmata lang ako dahil wala namang pusa nang buksan kong muli ang bintana. Di ko na namalayan kung anong oras ako muling nakatulog. Basta nagising na lang ako nang tumama sa aking muka ang sinag ng araw.
Nadatnan ko si Mama Lokring sa kusina na naghahanda ng baon. Nagkasundo pala si Larry at Ann na mag-picnic sa ilog. Sumama rin si Natoy upang kumuha ng mga buko na gawing panghimagas. Tinulungan ko si Mama na bitbitin ang mga dadalhin habang patungo kami sa ilog. Naikwento ko sa kanya ang nakita ko kagabi. Napansin kong napailing siya sa aking sinabi. Nagulat ako nang sabihin niya na aswang ang pusang nakita ko. May kumakalat umanong balita sa kanilang baryo na may aswang na gumagala. Nabibiktima ito at ang iba ay hinahawaan upang maging aswang. Nilokob ako ng kaba sa aking narinig. Natatakot ako para sa kaligtasan namin, lalo pa at walang idea ang mga kabaryo ni Mama kung sino ang aswang. Tinapik ni Mama Lokring ang aking balikat at pinatatag ang aking kalooban. Haka-haka lang umano ito na kinakalat ng mga tsismosa sa kanilang baryo. Nadatnan namin na masayang nagtampisaw si Larry at Ann sa ilog. Si Natoy naman ay nasa maliit na waiting shed, nagkukuskus ng nyog. Inilagay ko sa mesa ang dala naming mga pagkain. Sinamyo ko ang sariwang hangin na sa probinsya ko lang nalalanghap. Napakasarap pagmasdan ang berdeng kapaligiran. Sagana sila sa iba't ibang pananim, lalo na sa mga gulay. Marami rin akong nakikitang mga hayop na kumakain ng damo habang ang ibang tao ay kumukuha ng gatas sa mga baka at kalabaw. Napakasarap talagang mamuhay dito sa baryo kahit malayo sa kabiasnan. Tinawag ko si Hilary at Ann matapos maihanda ang mga pagkain. Habang nag-aagahan, nagpaalam sa amin si Hilary na sasamahan niya si Ann na mamalengke. Inutusan kasi ito ni Mama Lokring na bumili ng isda at ilang pangangailangan sa pagluluto. Pinayagan namin ito total kasama naman nito si Ann. Umuwi na kami pagdating ng tanghali. Katatapos lang magkatay ng 2 manok si Natoy nang tumawag ang ama ni Ann na kapatid naman ni Natoy. Ipinaalam nito na hindi sila makakatuloy sa pag-uwi dahil sa isang emergency. Sinabihan na lang ni Natoy na kami na lang ang dadalaw sa kanila. Isasama din namin si Ann at si Mama Lokring pabalik sa Maynila upang makadalaw din ng mga ito. Tuwang-tuwa naman ang nasa kabilang linya sa narinig. Nagbanta pa ito na magtatampo kapag hindi tinupad ni Natoy ang pangako na ikinangiti na lang ng asawa ko. Magtatakip silim na nang makauwi si Hilary at Ann. Marami itong pinamili na kasya sa 2 linggo. Napansin kong walang imik si Hilary at dumiretso ito sa silid nila Ann. Di na lang namin ito pinansin ni Natoy dahil baka napagod ito sa pamamalengke. Ang sabi ni Ann, dumaan pa sila sa mall upang mag-shopping. Nag-aya raw kasi si Larry. Binuksan ko ang silid nila Ann nang mapansin kong nakaawang yon. Pagpasok ko pa lang, napansin ko na mahimbing ang tulog nito. Tinapik ko ang balikat ni Hilary pero umungo lang ito at muling bumalik sa pagtulog. Napailing na lang na lumabas ako sa silid ni Ann at nagtungo sa maliit na balkonahe kung saan nandoon si Natoy at Mama Lokring na nag-uusap. Napabuntong hininga ako habang ikinuwento sa kanila ang napansin ko kay Hilary, ngunit katulad pa rin kanina ang nakuha kong sagot. Nasa sala pa ako, bandang 10:00 ng gabi nang lumabas sa silid si Hilary, kasunod si Ann na hindi mapakali. Tinawag ko ito subalit dire-diretso itong pumasok sa kusina. Tinanong ko si Ann kung ano ang nangyari ngunit nagkibit balikat ito. Basta, nagising umano siya nang sakalin siya bigla ni Hilary. Agad na nagtungo ako sa kusina nang bigla na lang may nabasag mula doon. Pinanlakihan ako ng mga mata nang tumambad sa amin si Hilary na kumakain ng hilaw na karne. Hayok nitong kinain ang mga nagkalat na isda at karne ng baboy. Inutusan ko si Ann na gisingin si Natoy at Mama Lokring. Tumalima ito kaagad sa aking inutos. Parehong nagulat ang aking biyanan at ang aking asawa nang makita ang ginagawa ni Hilary. Inagaw ni Natoy ang hilaw na isda nang akmang isusubo ito ni Hilary. Tila ikinagalit ito ng anak namin dahil agad siya nitong sinunggaban. Nanlilisik at naging mapula ang kanyang mga mata. Napansin ko rin ang walang patid nitong paglalaway.
Hinawakan ni Natoy ang pulsuhan ni Hilary, saka binuhat niya ito patungo sa pang-isahang silya. Pinahanap kami ni Natoy ng pwedeng ipanggapos kay Hilary. Itinali siya ni Natoy sa may upuan habang panay ang pagpupumiglas nito at sumasabay ang isang angil mula sa kanyang bibig. Nagkatinginan kaming apat hanggang sa sinabi ni Mama Lokring na tila nayanggaw si Hilary kaya ito kumakain ng hilaw na karne. Nilingon nito si Ann na nagtataka rin. Tinanong siya ni Mama Lokring kung saan pa sila umabot ni Hilary habang namamasyal. Saka palang tila may naalala si Ann na nagpagulat sa amin. Nawala umano ito kanina habang namamalengke sila. Hinanap ito ni Ann at nakita niya umano ito na bumibili ng fishball. Inaya pa umano ni Hilary si Ann na kumain pero tinanggihan niya dahil katatapos lang nilang kumain ng banana Q. Dinala namin si Hilary sa isang manggagamot na kilala ni Mama Lokring. Bihasa daw ito sa mga ganitong uri ng sakit at lahat ng nagpagamot sa kanya ay gumaling. Panay ang pagpupumiglas ni Hilary habang sinasakay siya ni Natoy sa may tricycle. Umaangil ito at tila may huni ng sisiw ang lumalabas sa bibig ng aming anak. Nilukob ng kaba ang aking buong sistema, dala marahil ng takot sa pwedeng mangyari kay Hilary. Umiiyak na si Ann habang sinisisi ang sarili. Inaalo naman siya ni Mama Lokring na mababakas din ang takot sa kanyang muka. Si Natoy naman ay mahigpit na hinawakan si Hilary upang hindi makatakas. Alam namin na kapag nakawala ito, malaki ang posibilidad na hindi na namin siya muling makikita. Mas binilisan pa ng driver ang pagmamaneho hanggang sa nakarating kami sa bahay ng manggagamot. Bumukas ang pinto sa bahay ng albularyo kahit hindi pa namin ito kinakatok. Sinabihan ko ang driver na hintayin kami dahil malayo pa ang uuwian namin. Mula sa nakabukas na pinto, nakita namin ang matandang lalaki na tinatawag na Apose. Sa tansya ko ay mahigit 70 anyos na ito. Sinabi niya sa amin na alam niyang darating kami upang ipagamot si Hilary dahil nayanggaw ito ng isang aswang sa palengke. Bigla akong pinagpawisan sa narinig. Mas lalo pa akong naging kabado habang pinagmamasdan ang naghihirap na si Hilary. May pagkakataong namimilipit ito sa sakit ng tiyan. Pinatuloy kami ng manggagamot at saka ipinahiga si Hilary sa papag. Inutusan niya si Natoy na itali ang magkabilang kamay ni Hilary sa headboard upang magamot niya ito ng maayos. Kumuha ito ng isang kalamansi at hiniwa. Ipinaamoy niya ito kay Hilary na halos mapugto ang ugat sa leeg sa malakas nitong angil. Nilingon kami ng manggagamot, sabay-sabing kumpirmadong nayanggaw nga ang aming anak. Kumuha ng dinikdik na bawang ang albularyo sa kanilagyan ng konting asin at pinigaan ng kalamansi. Mas lalong nagpupumiglas si Hilary nang makitang inilapit ng albularyo ang kutsara sa kanyang bibig. Hinawakan ni Natoy ang magkabilang pisngi ni Hilary upang mainom niya ang laman ng kutsara. Mas naging agresibo si Hilary nang makawala sa pagkakagapos. Umusal ng isang dasal ang albularyo pagkatapos. Muli itong nagpiga ng kalamansi. Nilagyan niya ulit ng asin ang katas ng kalamansi at pinainom ito kay Hilary. Inalabas ng albularyo ang balde mula sa ilalim ng papag. Itinapat niya ito sa mukha ni Hilary at hinayaan sumuka doon ang anak namin ni Natoy. Pinahid ko ang luhang naglandas sa aking pisngi dahil sabag na aming nadama habang pinagmamasdan ng aming anak. Tulad ko, naging emosyonal din si Mama Lokring at Ann na nakamasid sa kanyang pinsan. Maya-maya, sumuka ng napakasangsang na likido si Hilary. Tinakpan ko kagad ang aking ilong upang hindi malanghap ang nakakasulasok na amoy mula sa isinuka ng aking anak. Inalalaya naman ito ni Natoy habang walang tigil ang pagsusuka nito. Ibinigay sa akin ng manggagamot ang dinikdik na bawang at ipinilagay sa pusod ni Hilary. Tumalima kaagad ako at muling pinainom niya ng katas ng kalamansi na may asin si Hilary. Mahigpit nitong hinawakan ng aking braso upang doon kumuha ng lakas. Ramdam ko ang panghihina nito habang walang patid ang pagsusuka.
Sa bawat pagsusuka niya ay hindi mawawala ang malansang amoy nito. Isinuka niya ang lahat ng kinain na hindi natunaw hanggang sa nagimbal ako sa huling isinuka niya. Halos hindi ako makapaniwala nang bigla na lang sumuka ng isang sisiw si Hilary. Luray-luray ang katawan ng sisiw na animoy na sunog. Kulay itim ito at naglalagas sa mga balahibo. Binudburan ng manggagamot ng asin ang balde na may suka ni Hilary. Napaatras kami nang bigla na lang nagliyab ang balde matapos lagyan ng asin. Napansin namin ni Natoy na namumutla ang aming anak matapos sumuka. Pinagpahinga muna siya ng manggagamot nang sa ganun mabawi ni Hilary ang lakas na kinuha ng aswang sa kanya. Mabilis itong nakatulog, dala ng pangihina at pagod. Nang makasiguro na ayos na si Hilary, lumabas ako upang bayaran ng driver. Sinabihan ko na lang siya na sunduin na lang kami kapag umaga na. Pumasok ulit ako sa loob at tumabi kay Hilary. Malaki ang pasasalamat namin sa manggagamot dahil sa pagkaligtas niya sa buhay ng aming anak. Umaga na nang magising si Hilary at wala itong maalala sa nangyari. Humingi naman ng paumanhin si Ann sa kanya kahit wala naman itong kasalanan. Tinapos namin ang bakasyon sa kabila ng nangyari. Isinama namin si Ann at Mama pabalik sa Maynila tulad ng ipinangako namin at dinalaw ang mga magulang ni